kabulastugan at tila nabasag ang script umano ng mga ilang buayang kongresista ng House Justice Committee na pinangungunahan ni Gervil Luistro laban kay Vice President Sara Duterte ay tila umiiba na ang ihip ng hangin dahil ilang mga mambabatas sa Kongreso tila bumabaliktad na at umaatras na umano sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kabab. Ayon pa sa kumpirmadong balita at official post ni Attorney Trixie Cruz Angeles, under pressure. Itong news report ng One News at Philippine Star ay nagpaalala sa amin ng mga narinig namin last week sa may Quezon City. May mga bulong-bulungan sa pasilyo ng batasan na tila nagkakaaberya sa numero para sa impeachment laban sa VP. Umuugong din ang mga balita mula sa Agham Road na nanganganib umanong hindi makuha ang 106 votes para sa impeachment case ng Vice Presidente. Dahil dito, nagpapakilos na di umano ng matinding pressure sa mga kongresista upang bumoto ng pabor sa impeachment. Layunin umano nitong paigtingin ang pagkasira sa reputasyon ng Vice Presidente sa mata ng publiko. Ang mga dagdag na bulong na ito di umano ay personal na hiling ni Ma'am Shi. Sila na di umano ang bahala sa MSM at social media. Basta siguruhin lang na ma-impeach si VP sa mababang kapulungan at bahala na si Batman sa mangyayari sa Senado. Kung iisipin mo talaga, ito ay isang malinaw na bahagi ng kampanyang sirain ang pamilyang Duterte gamit ang mga kaduda-dudang ebidensya gaya ng mga dokumento ni Trillanes na makailang beses nang na-debunk at testimonya ng isang nakakulong na inaakusahang kidnapper na si Ramil Madriaga. Ang lahat ng ito ay di umano'y utos mula sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan, si Ma'am Shi. Siya na di umano ang bahala sa pagkontrol ng naratibo sa mainstream media at social media. Ang tanging target ay maipasa ang impeachment sa mababang kapulungan. Ano man ang kahinatnan nito sa Senado, maugong ang mga espekulasyon na ang investigasyon ng ombudsman sa salain at lifestyle ng 26 na mambabatas ay bahagi ng estratehiya ng palasyo upang makuha ang kooperasyon ng Kongreso sa mga agenda ng kasalukuyang administrasyon. Dapat natin ngayong araw na ito, ni-report ng bilyonaryo na may ilang mga kongresista na humihiling na tanggalin yung kanilang pangalan doon sa committee report. Therefore, isa sa mga 54 members ng Committee on Justice o ilan sa mga miyembro ng Committee on Justice ang humihiling na matanggal ang kanilang pangalan. Hindi po ito hindi nung pinost namin yung mga gustong umurong, hindi ibig sabihin na ito yung mga tao na boboto pa sa plenaryo, mamaya pa yon. Ang iba ay mga gustong magpatanggal ng kanilang pangalan doon sa final committee report. Maraming teorya tungkol dito, may umiikot di umano na balita, quote unquote, na mayroong nanawagan o nag-announce na kung sakasakali ay hindi na mai-endorso yung mga lilitaw yung pangalan sa committee report. Hindi lang yon. Posibleng pati yung mga lilitaw ang pangalan sa mga pipirma doon sa sa articles of impeachment. So iba pang usapan 'yan. So bakit nasasabi ang ganito? Well, totoo naman, kahit noon may mga trepidations, kumbaga, ang ilang mga kongresista, kung kaya't mayroong mga parti-partido na nagsasabing ay hindi na kami, according to the individual conscience na lang, hindi na magiging party stand. Uy, maraming salamat. Hindi na magiging stand ng partido ang boto sa impeachment. Kanya-kanya na lang daw according to the individual conscience. Yun ang sinasabi ng ibang mga partido. Tahimik pa po yung iba, katulad ng Lakas, wala pa tayong naririnig. Of course, PDP, anti-impeachment naman talaga yan.
What about the others? Well, ang NUP, di umano ay, yun na nga, up to the individual conscience daw. What about the other ones? Nationalista. Meron pang mga meron pang mga ganon. Bukod pa dyan, nawala yung aking Habs? Yes po. Yung ko, iPad ko pa ko. Yes. Thank you. So, ako natutuwa ako dahil nga nakakasiguro tayo na nagdadalawang isip ang ilang mga kongresista. Ano pa kaya yung mga boboto sa plenaryo? Ang pagkakaintindi nga natin for a time because the situation is fluid, nagbabago-bago yan. May mga ibang mga kongresista na nagsasabi ng hindi na kami pipirma, hindi na interesado. May mga ganon. So dahil sa dami ng mga nagsabing ganon, may mga pananakot, may mga banta na hindi magkakaroon ng pondo ang ilang mga kongresista. But before all that, nung matumal na nga ang reaksyon ng ilang mga mambabatas dun sa impeachment complaints, merong nagmagaling at sinabi na, ano ba ang problema ninyo? Meron ba kayong FLR na hindi nabigay? O natural, naglabasan yung mga masasamang loob. Masasama ang loob nila doon sa sa for later release na hindi na na-release. Yung mga pangakong hindi naman nasunod sa 19th Congress katulad na of course merong kaliwaan pero yung mga FLR yun yung malaki at saka yung mga pangako ng mga proyekto mga tila hindi lahat natupad. So naiintindihan natin na may mga sama ng loob at mayroong mga hindi na interesado at mayroon naman iba na kabado. Bakit sila pipirma kung matatapos kaagad ang mga karir nila? Or even worse. 'Di ba? Baka perpetually hindi sila ma-elect na ever again. So, bukod pa diyan, ang pagkakaintindi natin doon sa Committee on Justice, halos lahat ng mga galit kay VP Inday ay naandun. Parang napuruhan siya kasi nga of the 54 congressmen, ilan lang ang nagpakita ng konting independence. Gayon pa man, parang madali para sa Committee on Justice kasi hindi naman sila yung final say. Sila lang po ang finding ng probable cause at recommendatory lang sila. But given the recommendatory nature at saka magkakaroon nga ng botohan sa plenaryo, maitutukoy talaga ang mga taong ito. Bukod pa dyan syempre forever ang internet at yung mga, hindi magaganda magtanong o yung mga nagpapahirap o kaya yung medyo kakaiba yung mga katanungan, forever yan enshrined in YouTube. Diba? Mahihirapan silang iscrub yon kasi nandun din yon sa sa transcript of stenographic notes or sa transcription ng mga proceedings dito sa House. So, gayon pa man, kumbaga, meron talagang kinakabahan, meron talagang natatamaan, meron talagang nagdadalawang isip. Bakit? Kasi maraming kakampi si VP Inday. Posibleng hindi sila nasa Kongreso, pero marami siyang kakampi where it counts. Out there where people vote. So, in the end, hindi pa rin pala walang kasiguruhan ng kahit ano at hindi na po might makes right ngayon. Hindi na po nakakasiguro kung ano ang magiging mayorya sa Kongreso at this is the reason kung bakit medyo lumalala din yung mga trolls. Yan po ang mapapansin ninyo online. May mga tao who are making already outrageous, libelous claims against VP Inday in the hopes na meron pa silang maiproject na galit na nanggagaling sa taong bayan. All of these congressmen, these senators, alam nila. Kahit paano may resources sila to determine kung ano ang public sentiment. Alam ng mga mambabatas natin kung sino talaga ang nangunguna sa darating na eleksyon. Ngayon, they do not want to be forever known as the people who impeached VP Inday. Even more so, kasi malalim naman po ang bangko. Hindi lang po si VP Inday, but any person who is recommended by the Vice President or recommended by the Duterte family is most likely to win. Bakit? Yung mga kalaban niya wala pang ang manok. Wala pa po silang ilalaban. Wala pang kandidato. And therefore, without a candidate, paano nila masasabing may ipapanalo sila? Tingnan nyo nga yung mga malalakas ang loob na ipasok ang pangalan nila dito for consideration bilang mga kandidato ng bise o presidente. So, habang papalapit ang 2028 elections,
padesperado na ng padesperado yung kabila. And there is no better sign of desperation than itong flip-flopping ng mga kongresista. Ba, lalakas ng loob ninyo nung nagdidinig kayo ng ng probable cause, ng sufficiency in form and substances, sufficiency in grounds. Lalakas ng loob, 'di ba? Minsan, ang tatapang magsalita, ang sasakit ng mga lumalabas sa bibig nila, ang daming innuendo, mga insulto na ang bilis-bilis lumabas sa kanilang bibig. Ngayon, napalapit na ang oras ng paghuhusga. Nagbabago sila ng isip, tatago na. Pero mahirap kasi magtago. Mahirap talagang magtago, lalo na ngayon. Sabi ni Paul Bryan, totoo ba na 500K na lang ang bigayan at FLR pala na lang? Ang dinig ko nga mas mababa pa, parang 300,000 lang. But, all of those are guesswork. Wala pa tayong meron akong nakakausap at sinasabi, ganun, 300, 500, depende sa kausap. Ala, di pa pala pantay-pantay. Super effective po ang media, sabi ni Noel. Just talk to my parents and just observing how they see Marcos and they think he's a hardworking president. Can't explain much because they based comment on mainstream media. A lot of elderly people who don't use Facebook base their judgment per mainstream media. Sad reality po. Yes, however, the surveys don't lie. Kasi akala nyo naman, because you're counting people who are not on social media and think that everybody who is not on social media is influenced by traditional media. Parang mali po. Kasi nga, yung consistent ang surveys. Maliban lang dun sa isang kakaiba talaga mag-determine palibasa. Hindi natin alam kung saan nila hinuhugot. Hi, Ma'am Mabel. Andito po si Sec Mabel Acosta. Maayong gabi, Ma'am. Nakatuwa yung mga biglang drop-in. Hi, Ma'am. Kita-kits. Baka bumalik ako dyan. Sabi ni IHL, may idea po ba kayo kung sinong pwede maging vice ni President Sara? Well, nasa sa kanya yon. Siya nga ay namimili ngayon, di ba? Pero hindi niya nilalabas yung pangalan nung kanyang napupusuan dahil hindi pa rin sigurado yung tao at kung ilabas natin, mababash yun. Well, ilabas niya. Hindi ko din alam. Sino kaya yung mga nag-withdraw ng pirma? Actually, may idea ako. May idea ako at madami-dami sila, ha? Basta mahigit 100 na eh. Dami siya. Check ko lang. Teka, let me see. Ay, di ko pa pwede banggitin ng mga pangalan. Gayon pa man. Medyo nakakagulat. Meron iba dyan eh. Mga kalakalaban. Akala mo kalakalaban. Pero pagdating sa when it comes right down to it, medyo takot naman. Sino ba dito? Oy, 15 na po ang mga nag-withdraw ng kanilang pangalan. Ewan ko kung pagbibigyan sila ng committee. Pero as of last count, 15 na daw po ang nag-atras ng kanilang pangalan. Tingnan natin kung papayagan sila. Sabi ni Ma'am Ven, siya may 86-year-old grandpa doesn't use social media and relies solely on trad media, but he's a firm supporter of Duterte. Nice. Withdrawal reveal. pagka hindi na sila takot. So, kung ito committee pa lang ito, pero kasi sa committee kitang-kita talaga sila, ilan lang sila, 54 at sa 54 na yon 15 na more or less ang mga nagtatanggal ng pangalan nila. So, ito yung ang nakakatawa sa kanila kasi ito yung iba dito ang babagsik eh. Pagkatapos, ayan. Ayun. Merong mga bagong dagdag, pero mayroon din, hindi pa pala totoo. Okay. Hindi pa totoo. Kumbaga, labanan pa. May maraming nagpapatanggal ng kanilang pangalan, pero mayroon din mga nagdagdag ng kanilang pangalan. Yung mga hardcore, syempre, hindi naman magtatanggal ng pangalan nila dyan. Anong problema nito? Sabi ni Kindo Ani, no to Amy Marcos. Kailan namin pinag-usapan dito sa live si Amy Marcos? Paloka kayo napaghahalataan tuloy kayong hired for a specific purpose ba yan? So,
Well, hindi natin alam kung itong 15 na ito will be sufficient to overturn the decision. Gayon pa man, nagpapatanggal sila ng pangalan kasi indicative yan ng kanilang hiya. Tinubuan yan ng hiya. Diba? Nakakaloka. Ma'am, syempre, nag-withdraw po ba yung miyembro? Yes, ma'am, kasi committee pa lang naman po ang nagbobotohan. Committee lang po ang may report at nagpapatanggal ng mga pangalan nila doon sa report. What happens to the resolution if sponsorship withdrawals are less than majority? Eh di walang resolution, walang majority. Ibig sabihin, yung signature sa indicative of their vote, sang-ayon sila. O, eh di kung hindi sila pipirma, parang tingnan niyo yung nangyari kay Senator Lacson, yung partial committee report niya na ilabas ba? Hindi niya mailabas kasi nga unang-una partial at kukonti. Wala sa mayorya ang pumirma. O di hindi uusad, hindi yun masusumiti. That amounts to a no finding. So ibig sabihin pwede pa pala, no? Ewan ko. Pero bukas, kakatawa. Tingnan natin na si Miss Christine Sonza, sabi niya, impeach Inday Lustay. Wala. Ano kala nyo? Nakukonvince kami sa mga sloganeering ninyo? Una, wala kang laman. Wala kang argumento, wala kang ebidensya, walang katuturan itong mga ganyan mo. So kahit 10 beses mo sabihin yung impeach na ganyan, hindi mo kami makukonvince. Wala kang laman eh. Lata yan eh. Pwede po ba i-publish yung mga pumirma? Let me see. Hindi ko sure. Hindi pa sure. Kasi ganito ha. Actually, ang presumption is lahat pumirma. Kasi yung boto ay 54-0 ba? Or ilan lang? Or 53, whatever. Pero lahat halos, with 1 or 2 exceptions, yung mga absent, ay bumoto in favor of the finding of probable cause. So yun, the presumption therefore is all of those who vote, andun yung pangalan nila para patunay ng kanilang boto. Sabi ni John Paul, pero binlock mo si Christine Sonza, takot ka, darling, humaharap nga ako sa hukuman. Humarap ako sa lahat ng mga kaso ko. Humarap ako sa NBI kahit mag-isa. Ako ang tatawagin mong takot? Hindi. Asar lang sa mga katulad ninyong walang kakwenta-kwenta. Lata. Diba? Hindi pwede yan. Yung papasok ka dito, wala kang argumento, wala kang pangpatunay, wala kang logic, walang kahit ano. So, diba? Exempt kayo dito. Graduate na kayo, alis na dyan. Wala naman kayong sinasabi. Sabi ni Gilbert, natatakot sila na sila sa INC kaya dumarami ang maatras. Sana mag-reflect din yan sa boto sa plenaryo. Kakaloka yung magtatawag sa akin ng takot. Palibasa mga hindi humaharap yan sa sa mga kaso o kaya hindi yan nakaranas ng attempted extrajudicial disappearance. Tumigil nga tong mga to. Dumami na naman. Nadagdagan ng isa. 16. Sabi ni Babski, takot maresbakan pag si Inday Sara Duterte na maging presidente, baka ma-empty ang Congress office. Totoo yan. Ito yung masaya dyan. Nakatatakot sila. Kailangan masiguro nila ang kanilang pagpapanalo. Kailangan masiguro nila ang pagtatanggal nila kay VP Inday. But wait, there's more. Paano? Paano kung ang pumalit ay si Baste Duterte? Diba? So, diba, sabi ni Ma'am Gladys, mga uhugin pang tumatawag kay Attorney Trixie na takot. Diyos ko, ilang presidente ang kinalaban ko. Yung isa pinapa-aresto, wala naman akong kaso.
Di ba? May isang presidente, inutusan yung isang tauhan niya, pa-aresto daw ako kasi hindi niya gusto yung mga pinopost ko sa social media. O ayan, ang ending, walang nangyari. Nasabihan siya, sir, walang warrant at kakampi dapat natin yan kasi nagsasabi ng totoo. O ayan, patay. Sabi ni Junjor, yan, Atty. Trix, yung mga walang argumento na may personal lang natakot ka. As if, di ba, maniwala kayo doon? At a time na kahit lahat ng mga pinadalahan ng mga sabina ay hindi nagpapakita ako. So, di ba? May ilan nga kami na, o sige, aresto kung aresto. Bakit ba? Pero ito, tingnan niyo, napakalalakas pala ng loob ng ating mga mambabatas. Hindi sila siguro, nakakasiguro na sa kanilang pagpapanalo. At kahit na sabihin na natin manalo sila, malalim ang bangko. Diba? Malalim ang bangko ng panig ni VP Inday. Sabi ni Ma'am Karen, malaking factor siguro na di nabayaran yung mga naunang impeachment at lalo na ngayon, krisis at delikado si Tamba. Tamba, wala nang significance si Tamba. Hindi na siya speaker. Wala na siyang access sa pera. Sino ang speaker ngayon? Mala Santa Claus din ba si speaker di? Tila hindi. At paano siya magiging mala Santa Claus? Saan pa sila dudukot ng perang ipapamigay? Sabi ni Ma'am, I don't think Charisse has the guts to lead. Posible ding dumulog uli sa Supreme Court si VP sa fishing expedition ng COJ. Correct. Sabi ni Ma'am Grace, kala nila si VP lang may reserba. Si VP lang, may reserba po tayo. Sabi ni Elroy, akala nila si Inday Sara lang ang Duterte. At kahit ubusin pa nila kung sinong i-endorso ng mga Duterte, yun ang mananalo. Tumigil nga sila. Dahil boto ito ng galit natin. Sabi ni Ma'am Marise, you mean 30% ang bumaliktad? Mukhang gano'n na nga. Ang galing ni Ma'am sa math. Bilis. Sir Rolf, sabi niya, God protects. Kahit ano pa ipaliwanag mo sa mga taong empty ka ng ulo. Sayang lang, pero at least kahit papaano yung nag-iisang neuron. Kahit nag-alsa balutan na, nagkaroon na din ng duda. More power. Ayan, maraming salamat, sir. Sabi ni Kaupe, tandaan nyo tolls, madumi pera nyo. Hindi kailanman malinis na trabaho yan. Christine Sonsa at John Paul. Sabi ni Fenito, walang ambag, alis kayo dito. Sabi ni Joshua, Bastel is not the same as Sara and Digong, mahina ang support niya. But we will make it strong. You know, these things, they're never permanent. Merong nagsabi, si Sara hindi kasing sikat ni Digong. Ano ang boto ni Sara? 32 million. 'Di ba ni VP Inday? May nagsabi, humihina na yung popularity ni VP Inday. Nasa na siya ngayon? 40%? 48%? That's almost 50% of surveyed people. Nakakaloka kayo. Di ba? Kahit sabihin niyo pa, hindi ganun kalakas si Baste, gagawin nating malakas. Si VP Inday, nung kakabanat nang hindi siya lumalaban, hindi siya kumikibo, nandun pa siya sa Department of Education. Pero upset na yung mga tao kay BBM. Daming nagsasabi, mawawalan na ng popularity si Inday. Dumikit kasi kay BBM. Nasan siya ngayon? Nasan ang ratings niya? Do you think ratings are permanent? They never are. It could go up, it could go down. But on this side of the equation, that is on the other side, across from BBM et al. Nope, and nope. Sabi ni Michelle John, no mercy sa 2028 para sa mga nagbalahura sa kinabukasan ng mga Pilipino. Duterte for President 2028. Toray. $500K, robe po ng senador sa impeachment costs $500K. Mahal naman. Parang hindi totoo yun. Parang hindi. Kahit sabihin pa natin na yun yung velvet, yung I doubt if it's at 500,000.
Sabi ni Alpha Chin, oh, passive-aggressive na naman. Susunod ba ang 12 appointee, double E po yun, ni PRD sa Supreme Court, no one above the law? Nasa YouTube ka pero FB lang binabasa. Nakakaloka ka, madam. Hindi naman lahat sabay-sabay lumalabas. Baka passive-aggressive na sa YouTube ko. Pero hindi ka nagbabasa. Parang ano yun, oy, kawawa naman kami, hindi kami binabasa. Ma'am naman. Alam niyo kung ilan ang nanonood ngayon na live? 2.7 thousand. O sabihin na natin kalahati lang noon ang ang nagtatanong. Tandaan niyo ha, we're across several platforms. May YouTube, o may blue app, may red app, may green app, may black app. Buti nga, hindi ko pa dinagdag yung iba. Sabi ni Pepe, Pilipinas, Duterte pa rin. Sabi ni Angel, tama, Sara all tayo. Do you know what happened to Sir Jason? So bakit siya hinuli? Allegedly for violation of Article 154 of the Revised Penal Code, unlawful utterances or unlawful use of means of publication, supposedly for publishing information, untrue information about the state of the president's health. That's not an established precedent. There is no established precedent, meaning may defenses po siya. So he was arrested on a weekend in violation of the memorandum circular that guarantees that law enforcers are discouraged from serving warrants of arrest over weekends or during periods where the courts are not open to take a petition for bail. Sabi ni I am Paolo Vicente, ayaw namin ng defeatist mentality. Tayong DDS, tayo majority. Sabi ni JJJA, si PRD nga napanalo, wala pang Duterte, naririnig ang mga tao sa Luzon. Excuse me? Kilala ko na si PRD noon. Naalala nga niya, may kwento na naman ako. Ay, pero alam niyo na tong kwento na to, di ba nag-MCLE ako sa Davao. Pagkatapos, we were discussing the juvenile delinquency law. Yung mga lawyers doon galit sa bata. Sabi nila, mga bata who commit crimes, ganito, dapat ikulong sila. Bakit binibigyan ng special treatment? Como ba't bata? Ganyan. Ako hindi. Garbage in, garbage out ang bata. Bad family life, bad home life. Anong laban ng bata pagka ganon? Pag tinuro sa kanya yung masama, anong laban niya? And you know who agreed with me? Mayor Rudy Duterte. So, pwede ba? Huwag nyo ngang sasabihin na hindi namin naririnig sa Luzon si PRD. Kilala nga siya. Although yung sa iba, ang naririnig nila sa kanya, hindi ganun kaganda. Dabawenyang Atenista says, I saw this afternoon may saro na as of April 30 ang mga budget sa EDUC, DA, DFA, DPWH, DOH, CHED, and mga ayuda. Timing na timing sa botohan ng impeachment. Uy, maraming salamat sa mga gifters natin dito. Sa Black App. Thank you. Thank you. Mimang TV says, totoo ba ang kulang para makulang na? Subukan natin. Wala namang mawawala kung di totoo, di ba? Ang tunay po kaya yung blacklisted po na daw sa INC pag na yes na. Tunay po kaya. Wala pa po akong confirmation yan. Although naririnig naman natin. Ma'am Raquel, maraming salamat. Ma'am Gracia, thank you very much. Sabi ni Brogets TV, takot na sila kasi in and out sa ospital, sabi ni Amy. Oo nga today nga lang niya sinabi Ma'am Karen says, yung naunang impeachment noon, braso talaga ni Tamba at may rumored pang suhol na 150 million. With the second impeachment attempt, malambot si Charis at playing safe si D. Ang daming pwedeng gawin si VP to overcome the impeachment and the future impeachments, kaya siya lang ang may balls na magpanagot. Sabi ni Alpha, akala ko ba mas gusto ng Duterte sa Senate, ayaw sa House? Ano nangyari? Ha? Ba't ganyan ang tanong mo? Sino may sabing ayaw namin na ayaw sa House, ay may connection dito? Botohan lang po ito. Ang pinag-uusapan lang namin dito, yung mga naduduwag na mga kongresista na nag-withdraw ng mga pangalan nila. Anong kinalaman doon? That is not a hearing. This is simply congressmen withdrawing their signatures and has nothing to do doon sa pagdidinig. Kaloka? Ano yan? Baklasing ano yan?
tanong yan? Anong klaseng reasoning yan? Konting ano naman, dagdagan nyo naman ng konting pagbabasa at konting facts. So, ano ka? I don't have eyewear right now. So sabi ni Veritas, expect na natin lalong magiging madumi ang laro ng admin as 2028 approaches, kaya dapat lalo tayo mag-push back sa mga gagawin nilang narratives. Thank you. Thank you for the reminder, Veritas et Lex. Tama po kayo dyan. Hindi nga po non-bailable. Sabi ni Inday is my president, bakit po pala naging non-bailable yung kay Jason sa nawaran? Ma'am, typo lang po. Nagkamali lang po yung clerk. Hindi sinasadya. Akala ko ba mas okay pag inangan natin sa Senate? Bakit ngayon atras kayo? Sinong umaatras? Wala sa aming umaatras. Ang nag-aatras ng signature yung mga kongresista. Ano ba? Ayusin nyo nga yan. Sabihin nyo dun sa handler ninyo na hindi kayo marunong mag-explain ng mas maayos. O, ngayon ka-DDS ka na. Sabi, sorry naman ka-DDS. O kanina, akala ko ba ayaw ng DDS? Ngayon, ka-DDS na kami. Oh, gravy ka naman. Sabi niya, di ba ayaw natin sa house? Bakit pa ulit-ulit ka? Inasagot ka na kanina pa. Hindi tayo umaatras. Congressman ang umaatras. Makinig naman kasi. Huling-huli na eh. Sabi ni Julian, may makakaso ba doon sa mga kongresista na nag-agree na buksan yung BIR box? Wala naman po silang ginawa. Bumoto lang, nag-express lang sila ng willingness pero hindi naman nila binuksan. Ngayon, ibang usapan yan kung binuksan nila. Yung lumabas na video ni Matibag, pag threat niya kay Mel Sabio, pwede ba siyang kasuhan? Depende kung hindi pa po prescribed. Kasi I understand, hindi po yan recent. Hi, Kikit. Sabi niya, we should have bantay pirma for the impeachment. Naka-countdown ng identified congressional district and PL to let the masses know kung sino ba ang walang pakialam talaga sa kapakanan ng taong bayan in these trying times. Number 1, oil price gigantic hikes. Number 2, Middle East unrest. 3, Meralco bill. 4, ayuda mentality. Commuter daily struggle. 5, flood control. 6, 7, infra ghost projects. Wait, da. May gift goals po sa taas. Sabi ni Noah, Nico, and Nea, kahit naman makapasa yan sa lower house, di yan makakakuhang boto ng impeachment sa Senado. Sabi ni Rain, kung tuluyan si Sir Jason sa kasuhan, pwede siyang humingi ng medical record copy to prove na mali siya. Actually, burden yon ng prosecution na patunayan na walang ganun. Kasi sila po yung nagka-claim na mali si Sir J. Therefore, they have the burden of proof. Sabi ni Ziz, fake news peddler, naku, wag naman po kayong ganyang kasama sa sarili ninyo. Tanggalin niyo yung salamin para hindi ka na nababother. Sabi ni Justin Keith, pag nakalusot sa impeachment si VP, ubos sila dyan sa Congress. Tingin ko, pag hindi nakalusot sa impeachment si VP, ubos pa rin sila sa Congress. To Sir Ian Paul, thank you very much. Sabi ni Sarah 31, sinasabi ng isang lawyer sa HOR na ma-impeach daw si VP within 2 weeks. Alam niyo ma'am, kailangan natin mag-distinguish between what is an educated prediction or an educated guess with a wish list. Sabi ni Red Lacson, exactly, sinabing fake yung medical bulletin ni Sir J, pero nasaan ang real silent marshmallow? Bakit naman sasabihin ninyong natabunan yung laban ni Sarah? Ano yan? Any reaction sa laban ni Sarah, natabunan na naman. Bakit ganun kayo? Unang-una, hindi natatabunan yung kay VP Inday.
Diba? Dumadami lang siguro ang balita. Pero bakit kayo worried pag, ay, tahimik na yung sa ganito. Ay, ganito. Ang dali lang po. Kung feeling ninyo natatahimik yung isang issue, magsasalita kayo. That's what it means. Pero bakit kayo worried? Bakit kayo nag-aalala na natatabunan ang mga issues? May social media po. Sabi ni Elmo, anong mangyayari pag walang comment si BBM at Recto sa petition for writ of mandamus? Ang sasagot dyan kasi yung Solgen. Ngayon, kung hindi sumagot ang Solgen, gagawa ng desisyon ang Korte Suprema nang wala yung input nila. Halatang mga korap nang gigipit ng mga ayaw sa kanila, sabi ni Kuya JC. Sabi ni Ma'am Sarah 31, wag niyong pabayaan ang ating VP. Kailan ba naman namin pinabayaan si VP? Sabi ni Noel, Attorney Chico described you as a spokesperson who handled the role with dignity. In contrast to AK, he likened her to someone haggling in the market. You just smile. Anong gusto ninyong gawin ko? Ay, thank you. Kilig ako, gano'n. No, I know Attorney Chico very well. So, I'm very happy about his observation. Pero syempre, show ko yun, nakakahiya naman. Bakit ang tagal ng aksyon ng Korte Suprema para aksyonan ang korupsyon? Ma'am, kasi ang ibig sabihin ng tagal is a judgment yan. Nagko-conclude kayo. Pero ang definition ninyo po ng tagal ay hindi po kapareho ng definition ng Korte Suprema. Dahil depende yan sa kanilang caseload. Depende yan kung may TRO. Depende yan sa maraming ibang factors. So just because you think it is taking a long time doesn't mean that there is a delay or that the court considers it as a long time. Sa pilitan ba ang boto ng mga kongresista sa impeachment? Parang ganun yung ina-attempt ni Charis. Pero di ko alam kung effective. Nag-aalala lang daw si Ma'am Sarah 31 pag nasa Senate na ang impeachment ni VP. Sabi ni Byronical, walang DDS na umaatras, no? Nag-sorry na si Alpha Chino. Kung hindi siya DDS, baka feeling ko mako-convince naman natin siya. Wala po ako sa spokes bukas, baka sa Tuesday pa po, if ever. Wala pong utos ang Korte ng hair follicle drug test ng Pangulo. Wala pong ganun, ma'am. Okay, fake news alert. Hindi po nag-utos ang Korte Suprema na mag-take ng hair follicle drug test ang Pangulo. Walang ganun. Nag-file ng petition ang ilang mga tao, members yata ng UPI, sa Korte Suprema requiring or asking for an order of mandamus. Ano yung ibig sabihin ng mandamus? To do something. The court will require them to do something when there is a clear right to demand it. So, ang order ng Korte Suprema is, Malacanang, sagutin niyo to, file your comment. Okay? They are given 10 days from receipt to file their comment. Sabi ni Ma'am Nelia, bakit sila takot na matapunan ng issue? Ang flood control issue nga, tinakpan eh. Ninyo? Sinong ninyo? Nila? Sabi ni Pucci, hanggang ngayon wala pang sagot si Vatman at BBM sa utos ng Supreme Court mag-undergo ng medical bulletin. Hindi ako makakampante dyan. Alam niyo kung bakit? Pag Solgen po, ang humingi ng extension, pinagbibigyan na ng hukuman. So baka humingi ng extension si Solgen. Sabi ni Jam, DDS is majority with consistency. Meet Zeal says, kahit ang hula ay ayon sa Duterte na universal attraction, kahit anong paninira babangon, go, 2028, Inday Sara may superwoman. Kung ang prosecution ang may burden of proof, mapipilitan po ba sila na ilabas ang medical record ni BBM? No. Not without a court order. So, posible, but kailangan mapatunayan yung need for that.
as evidence. Kasi dun sa criminal case, hindi naman po whether or not may sakit si presidente ang ang issue. Ang issue is whether or not guilty si Mr. Sonza. 'Di ba? So kung hindi sila magpadala ng proof of something, then mananalo si Mr. Sonza. So anong kailangan patunayan ng prosecution? Kailangan nilang patunayan na hindi totoo yung sinasabi ni Sir J. So pwedeng sabihin nila, si Sir J ang may burden of proof kasi the presumption should be na in good health si Pangulo. So they could argue it that way. So hintayin natin kung anong gagawin ng prosecution. Pero yes, they do bear the burden of proof. Sabi ni Vensha, in their desperation over Duterte, pina-jet ski pa nila si Lovely Granada papuntang South China Sea. Nakakatawa talaga mga utak. Ay nako, kung maka-accuse sila ng ng kung anik-anik sa atin simple lang pag tayo nag-akusa na ang baduy nila, panalo kaagad tayo. Hi Chris, magandang gabi. Actually, sabi ni Julian Swell, Charis na talaga pangalan nun. Actually, hindi. Nadadala lang ako ni Mayor Baste. Sabi ni Ma'am Gracia, nagbida-bida na naman pala si Miss Sanib sabay tirik mata. Sino si Miss Sanib? Good evening, Ma'am Alinea. Sabi ni Solile, the dilemma of the corrupt congressmen kung yung lunukin ang mga bayad na desisyon nila nung nakaraang impeachment. Oo. Sabi ni Butter Cheese Loaf, kung maraming umaatas, hindi pala kasing galing ni Tambi Mambraso si Charis. Kulang sa ensayo. Well, in fairness to him, wala na kasing magamit na pera. Hindi gaya noon, di ba? Ang dali, very readily available. Ngayon, sa kamalasang palad, naubos nila. Sabi ni Bong, madami po ang naghahamon kay BBM and cohorts, nakasuhan sila like Dean Chase pero di nila magawa kasi mas lalong mabibigyan ng tamang platform ang kakasuhan nila sa nakapiring ang mata ng hustisya. Alam mo John Roy, hindi ako sasagot, sobrang speculation na yan. Hindi nun natin alam kung anong hawak ni Sir J. So nagtatanong na kayo kung kung makakasuhan sa pagkuha ng medical records. We don't know that. We don't know if there are medical records. We don't know if the medical records at hand, if any, are real or not. So sobra namang sobrang puro hula. Sabi ni Random, sino ba may ayaw ma-impeach si Sara? Si Sara o si BBM? Binigyan pa ng budget makaalis ng bansa. Di ko gets. Parang ang labo ng tanong, sino ba may ayaw ma-impeach si Sara? Ayaw ma-impeach ni Sara? O ayaw ni BBM ma-impeach si Sara? Yun ba yung tinatanong mo? Parang ang labo. Ayusin niyo please. Sabi ni Michiko, dapat po ba wag na matuloy impeachment? If so, parang sayang yung opportunity na ma-unmask yung mga witnesses and prosecutions. Kung matuloy naman, wala pa ring assurance na ma-acquit. So, wala pong katanungan yan. Sabi ni Den of Thieves, sorry ma'am ha, tanong ako, may balita na po ba sa writ of habeas corpus kay PRD? Alam mo sir, the moment magkaroon ng balita, i-report namin. So kung wala pa kami nare-report, wala pa rin po. Ayan meron pa siyang mga ganyan halatang pinag-aaway kami, huwag ka na magkunwari. Niwala naman ako sa'yo, buti pa si ganito, buti pa si ganyan, compare para mag-away kami, halatang halata. Ayusin niyo yung pangalan ni Joey ha, kaka-insulto.
Sa totoo lang, malapit ka na ma-block Al Pacino. Sabi ni Pucci, lahat sila gustong tumakbo ng presidente at vice president. Maganda nga yun, marami sila. Sinong marami? Ang konti nga. Sabi ni Ma'am Inday, hindi sa ayaw ko, tama po ba intindi ko na ang mag-people power at yung mga rally na malakihan, gagawin nilang reason to declare martial? At yun ang paraan nila to stay in power kung hindi ma-work ang impeachment. Ma'am, kasi ilang beses na, dinidiscuss natin po, ano ang mga grounds for the declaration of martial law? Invasion. Anong ibig sabihin ng invasion? Galing sa ibang bansa. Lawless violence. Kung magrarally pero malakihan pero peaceful yung rally, paano ma-declare ang martial law? Remember, pwedeng i-review ng Korte Suprema ang factual basis for the declaration of martial law. Kung hindi based on fact yung declaration, di baliwala. Ma'am, they can't do everything anymore. This is not the Marcos Sr. administration. And I know that many people are thinking na malakas yung kalaban and so on. Hindi po sila malakas. Mas marami tayo. They still have to abide by the Supreme Court. And if they don't, they lose credibility in the international community. O sasabihin nyo na naman, kaya nilang mag-bend the law. They can't do that forever. Saan nanggagaling ang power ng Pangulo? Saan nanggagaling ang power ng elected officials? Sa atin. That's why they still have to monitor yung ating goodwill kung sinusuportahan natin sila. Because they know that under the 1986 events, people power, if you win, is a means. It's a recognized means of changing things. So, yung inaano ninyo,